Mahal na Ama sa langit, dalangin namin na ang iyong banal na espiritu ay bumaba sa amon. Ang mga nagbabahagi, ang mga nakikinig, tulungan mo kaming magkaroon ng iyong espiritu upang maibahagi at maunawaan namin ang iyong salita. At huwag sanang magmula sa kaisipan o pananaliksik ng tao, kundi maging mula sa iyong salita na ibinigay sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu. Naway ang salita ay magbigay sa atin ng kapangyarihan, magpalakas sa atin at magtulot sa atin na humayo at magtagumpay. Maraming salamat po sa iyong biyaya. Sa pangalan ni Jesus, kami ay dumadalangin. Amen. Sige, magsisimula ulit. Mula kay Adan hanggang kay Noe, kadalasan ay ang mga talangan kanan sa Biblia. Ang kanilang diin ay nasa unang tanauhang binanggit at sa huling panauhin. At ang talaang kanang ito sa Genesis, Kabanata 5, ay parang isang huwaran ng natutunan natin na ibinahagi ko kahapon mula sa Isaiah 46, mga talata 9 at 10 na sinasalita ng Diyos ang wakas mula sa pasimula. At si Noe, ang kanyang pangalan ay nangangahulugang pahinga o ginhawa. Ang ibig sabihin ng Adan ay unang tao o tao, tama ba? Ito ay isang pagbabala o isang uri ng kasaysayan ng pagtubos. Na nagtatapos sa paghuhukom at kaligtasan. Dahil sa Mateo Kabanata 24, versikulo 37, sinabi ni Jesus, ang pagparito ng anak ng tao, ang tinutukoy niya ay ang ikalawang pagparito, ay magiging katulad ng mga araw ni Noe. Kaya nga, si Noe ay isang tipo ng panahon ng ikalawang pagparito, ang araw ng paghuhukom. Kaya, babalik ako, malamang ay nag-aala at nag-aala ako dahil may blankong talaan ka sa mga tala mo mula kahapon. Tama? Kilala kita. Mga taong masigasig mag-aral. Hindi ka maarang mag-iwan ng anumang blanko na walang laman. Kaya babalik ako sa mesa na iyan, susubukan kong bumalik na yon pagkatapos ni Noah. Kaya isipin natin si Noe. At ang sinasabi ko, ang mga mahahalagang taong ito, lalo na si Adam, at saka si Enoch, narito si Enoch at si Noe, hindi nakilala ni Noe sina Adan o Enoch. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay bunga ng mga mensaheng ipinangaral ni na Adan at Enoch. Natatandaan mo ba ang mensaheng ipinangaral ni Adan, hindi ba? Lalo na't nakatuon ito sa pagsisisi at sa pangangailangan para sa pagpapanumbalik. At ang mensaheng iyan ay inulit sa pamamagitan ni Lamech, ang ikasiyam na henerasyon noong pinangalanan niya si Noe. Ang mensahe ay, magpapadala ang Diyos ng isang anak na mag-aalis ng sumpa sa paghihirap at hoy. Mahirap na trabaho sa lupa. Ang isinumpang lupa ay muling pagpapalain. At ang ibig sabihin, bibigyan tayong Diyos na kapahingaan. Mool. Ano ang mensahe ni Enoch? Ang mensahe ni Adan ay pagsisisi at pagpapanumbalik. Ang mensahe ni Enoch ay siya ay darating. Darito na siya, kaya magkaroon ng pag-asa. Darating na siya, kaya maghanda ka na. Abangan ang araw na darating siya. Kaya naman si Enoch ay may mensaheng eskatolohikal. May mensahe si Adan ng pagsisisi at pagpapanumbalik. At iyan halos ang buong mensahe ng lumang tipan. Tama ba? At nang dumating si Jesus, ipinahayag ni Juan Bautista at sinabi ni Jesus, ang tautusan at ang mga propeta ay matutupad sa kanyang pagdating. Anong ginawa ng batas?
Sa buong lumang tipan, ipinangaral ni Moises at ng kautusan ang mensahe ng pagsisisi. Ang batas ay hindi para sa kapakanan ng mga taong 100% na nakasiguro. Walang sinuman ang nakatupad ng 100% sa kautusan at naging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo kalaunan. Ang kautusan ay upang tulungan tayong mapagtanto na tayo'y mga makasalanan, upang tayo'y maghanap ng kaligtasan, upang tayo'y maghanap sa isa na makapagpatawad sa atin. At pagkatapos ay sinabi ng propeta, "Oo, kayo ay mga makasalanan, ngunit huwag kayong mag-alala. Sino ang darating? Darating na ang Mesiyas." Kaya't manumbalik tayo sa salita ng Diyos, manumbalik tayo sa Panginoon, kilalanin siya at sundin siya. At pagkatapos ay dumating si Jesus upang matupad ang kautusan at ang mga propeta. Dahil dito, ipinangaral ni Adan ang mensahe ng pagsisisi. Ipinangaral ni Enoch ang mensahe ng pag-asa ng kanyang pagdatog. At pagkatapos, noong panahong ni Noah, nagkaroon ng paghuhukom. Kaya ito ay isang pagbabala ng buong kasaysayan ng pagtubos na nagtapos sa kanyang pagparito at paghuhukom. Kaya't ating pag-isipan na yon ang buhay ni Noe, ang buhay o ang panahon ni Noe. Genesis, Kabanata 6, mga bersikulo 8 at 9. Ngunit si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga talaan ng mga lahi ni Noe. Si Noe ay isang lalaking matuwid, walang kapintasan noong kanyang panahon. Lumakad si Noe na kasama ng Diyos. Kaya dati nagtataka kami, hindi ko alam kung ikaw. Sabi ng isang pastor na dating nagtuturo sa akin, kayong mga lalaki, kapag nagbabasa kayo ng Biblia, kailangan ninyong paganahin ang inyong utak at magsimulang mag-isip. Ang Biblia ay hindi lamang pampatulog. Huwag mong basahin ang Biblia. Ang ibig niyang sabihin, huwag masyadong pasibo ang pagbabasang Biblia. Basahin ng aktibo ang Biblia. Magtanong. Kaya dapat sana kaming magtanong. Ang tanong, nakasumpong si Noe ng biyaya sa paningin ng Panginoon noong ang iba pang bahagi ng mundo ay napakasama. Nais ng Diyos na hatulan ng mundo. Paano nagkaroon si Noe ng gayong mabuting pananampalataya? Dahil hindi nabuhay si Noe sa isang napakagandang kapaligiran ng lahat ng mga mananampalatayang ito. Tama ba? Kaya paano nakatagpo si Noe ng ganito kalaking pananampalataya at ngayon sa pamamagitan ng talangkanan, alam na natin. Kasama niya ang kanyang ama, kasama niya ang kanyang lolo na pumanaw at nagturo sa kanya ng salita at pangako. At si Noe ay isang lalaking matuwid at walang kapintasan nung kaniyang panahon. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos, tulad ni Enoch na lumakad na kasama ng Diyos. Sa 2 Pedro 2, versikulo 5, sinasabi nito, "At hindi pinatawad ang sinaunang sanlibutan, kundi imiligtas si Noe na mangangaral ng katuwiran kasama ang 7 pang iba nang dalhin niya ang baha sa sanlibutan ng ang mga hindi makadiyos." Nakita natin dito. Katulad na mensahe. Ito ay isang mensahe na kahawig, halos kahawig ng mensahe ni Enoch na mababasa natin sa Judas, Kabanata 1, talata 14. At ang sumunod na si Judas, nangangaral si Enoch at sinasabing nakita niya ang Panginoon na dumarating at hinatulan ang mga masasama. Apan si Noe siya ang nagpadayon sa pagwali mahitungod sa pagkamatarong, ngadto sa tibuok kalibutan sa mga taong dautan ug makasasala. Si Noe ang ikasampo nga henerasyon mula kay Adan. Siya ay itinuring na isang matuwid na tao, walang kapintasan noong kaniyang panahon, nang makita ng Diyos kung gaano kasama at katiwalian ang mundo. Si Noe ay nagningning ng maliwanag sa harap ng Diyos dahil sa kaniyang matuwid na pananampalataya. Kaya naman, si Noe ang naging tagapagligtas noong panahon ng baha. Ang pangalang Noe ay nangangahulugang pahinga o ginhawa. Ang kahulugan ng pangalan ay may mga kahulugang Mesiyas.
Iniisip ng ilang teologo na napagkamalan ni Lamech ang kanyang anak bilang ang Mesiyas. Ginawa man niya o hindi, wala na talaga ipakialam sa amon. Naniniwala ako na ibimigay ng Diyos ang pangalang iyan sa pamamagitan ni Lamech upang si Noe ay maging isang tipo ni Hesukristo, lalo na ang ikalawang pagparito ni Hesukristo. Ngayon, hayaan ninyong ipaliwanag ko ng kaunti ang kahulugan ng kaniyang pangalan sa Hebreyo. Res Noah, ang bigkas sa Hebreyo ng pangalang Noah, ang ibig sabihin nito ay pahinga. Ngunit upang maunawaan ang Noak, kailangan nating maunawaan ang Shabbat. Alam mo ba ang ibig sabihin ng Shabbat? Sabat, di ba? At ang konsepto ng Sabat ay ipinakilala sa Genesis, Kabanata 1 at Kabanata 2, simula og Kabanata 2. Matapos ng Diyos ang gawain ng paglika sa loob ng 6 na araw at pagkatapos niyang likahin ng tao, sabi niya, nakita niya at napakaganda raw. Yung iba naman, nakita niya maganda raw. Alin ang hindi naintindihan ang pariralang iyon? Maganda naman, anong araw? Dili, ikaunom, ikapito nga adlaw. Lami jud kaayo ni nahuman sa ikapito. Nagpahinga siya. Ngunit sa una, hanggang ika-6 na araw, may isang araw na hindi niya sinabing mabuti iyon. Alam mo ba yun? Haling araw? Ikaduha ma araw? Kulang ang ikalawang araw. Nakita ng Diyos at ito ay mabuti. Kumusta na yan? Bakit ganon? Kailangan ba natin? Sige, pwede rin. Hindi ko alam kung tatagal pa tayo. Pero balikan natin ang 6 na araw ng paglika. Unang araw, ano nilika niya? Liwanag. At hinati niya. Ito ay may kaugnayan sa buhay ni Noe o ni Abraham dahil pinaghiwalay ng Diyos na ito. At iyon ay nasa Hebreyo. Ang paghihiwalay ay parang pagpapabanal at pagbukod. Tama ba? Hinati ng Diyos ang liwanag at kadiliman, araw at yabi. Ikalawang araw, nilikha ng Diyos ang gastusin at hinati niya ang tubig sa itaas at mga tubig sa ibabaw. Ikatulong araw, hinati niya. Ito ba ang unang pagkakataon na narinig mo ang tungkol sa salaysay ng paglikha? Hindi? Maligayang pagdating sa Genesis Kabanata 1, di ba? Akala ko ang Genesis Kabanata 1 ang pinakabinabasang kabanata sa buong mundo. Dahil sa simula ng bawat taon, sinisimulan ng lahat ang Genesis Kabanata 1, tama ba? At sa susunod na taon, magsimulang muli Genesis Kabanata 1. Lupa at dagat at ang ika-4 na araw ay nilikha ng Diyos. Kita mo, nandito na. Parang ang setting ng background. Background. At dito, ikalawang bahagi ng 3, inilagay niya ang mga nilalaman. Halos parang kaya nilikha niya ang araw, ang buwan, at ang mga bituin. Ika-5 araw, sa kalawakan, nilikha niya ang mga ibon. Mga ibon at isda. Ika-6 na araw, tao at mga hayop. Kaya medyo nagsasapawan ito, di ba? Asa, parang isang padron nito. Nakikita natin ang ganitong padron ng paulit-ulit at walang tigil sa buong Biblia. Sa Ebanghelyo ni Juan, kinuha ni Juan ang padron na ito at sinasabayan. Pinapatungan ito ng ministeryo ni Jesus. Kung paanong si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang liwanag. Si Jesus ang tubig, hindi ba?
At si Jesus ang anak at iba ta. Ngunit, ipinapakita rin ito sa atin ang padron ng buong kasaysayan ng pagtubos. Lumilikha ang Diyos ng liwanag sa pasimula. Kaya maaari nating isipin, si Adan ang unang taong tumanggap ng salita, ang liwanag. At pagkatapos ay ganoon, Adan. At saka paghihiwalay ng mga tubig, tama ba? Tubig sa itaas at tubig sa ibaba. Iyan ay naglalarawan sa panahon ni Noe. Nung panahon ni Noe, ito ay ang tubig na umaahon mula sa ilalim, tubig na bumababa mula sa itaas. Paghihiwalay ng lupa at dagat. Kailan bumukas ang dagat at ipinakita ang lupain? Umalis na ang tubig, di ba? Panahon ni Moises. At pagkatapos ang tunay na araw, ang liwanag, ang tunay na liwanag. Duki ang araw at may isa pa na sumisikat na rin dahil sa liwanag ng araw. Si Jesus ang araw, awit 89. Talata 10, talata 11. Ang Panginoon, ang araw at panamna. Si Jesus ang tunay na araw. Ang liwanag ay laging naroon. Pero sabi ng mga tao, nasaan na kaya iyon? Kita ninyo, ang kahayag, mao ang pulong sa Diyos. Sumala sa Juan 1:4. Ang pulong, mao ang kahayag. Apan kaninto, matud sa mga tao, gusto namong makita ang Diyos. Diyos na din nakikita, hindi talaga kami makapaniwala. Kaya ang Diyos na bumaba sa laman na may katawan, alam mo na may taglay na liwanag, ay si Jesucristo. Ang mga taong tulad ni Juan Bautista ay tumanggap ng salitang iyon at ipinangaral ito at pinaaninag ang liwanag. Ipinaliwanag sa Juan Kabanata 1 na hindi siya ang liwanag, kundi siya ang tumatanggap ng liwanag at nagpapaaninag nito tulad ng buwan. At ang mga bituin, siyempre, ang astronomical na ito o astronomiya na ipinaliwanag ng Biblia ay iniakma sa pag-unawa sa sinaunang panahon ng malapit na silangan. At sa makatuwid, bagamat alam natin na ang araw ay mas malaki kaysa sa ating araw, hindi. Ang mga bituin ay mas malaki kaysa sa ating araw, para sa kanila, mula sa pananaw ng daigdig, ang mga bituin ang pinakamaliit. Kumikislap. Kaya tulad ng mga disipulo, tama ba? O ang mga propetang nagniningning mula sa malayo. At pagkatapos, panglima, ang mga ibon at isda ay kumakatawan sa ibon, ang kalapati na kumakatawan sa panahon ng banal na espiritu. Ang isda, ayon sa palinghaga ni Jesus tungkol sa isda, nahuli sa lambat kumatawan. Mga mananampalataya, mga santo, mga nagsimba, kaya ito ang panahon ng simbahan. At pagkatapos, pang-anim, ang tao at ang hayop, ang panahon kung kailan ang mga hayop ay lilitaw sa Apokalipsis, ang huling panahon. At sa wakas, ay darating ang ikapitong araw na siyang Sabat, ang walang hanggang Sabat na ating hinahanap. Hindi ko sinusubukang maging dispensasyonalista, pero ito ang padron. Ngunit, ang konsepto ng Sabas ay hindi dahil sa ang Diyos ay pagod na pagod pagkatapos ng 6 na araw na paggawa, kaya't kailangan niya ng pahinga. Hindi dahil wala na siyang ibang magawa, kaya kinailangan niyang magpahinga. Kaya naman, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay ng ganon. Ngunit, bakit niya pinagdaanan ang 6 na araw ng paglikha sa ganitong pagkakasunod-sunod?
At iyon ay para ipakita sa atin ng mas maaga ang kanyang plano para sa gawaing pagtubos. At ang Sabat, ayon sa pagkaunawang Hebreyo, ang Sabat ay isang konsepto ng hari na nakaupo sa kanyang trono. Sa wakas ay naluklok na ang hari. Kita mo, kailangan mong ibalik ang iyong sarili sa mga serye sa TV, parang sa Thrones, Game of Thrones, mga ganon. Napansin mo na ako. Hindi ko napanood, pero ako ipinapalagay ko na ito ay nag-aaway sila. At mayroong tunggalian kung sino ang makakakuhang trono, kung sino ang upo sa trono, tama ba? At dahil dyan, mayroong isang tunggalian at labanan para sa iyo. Tungkol sa tronong ito at pupuksay ng Diyos ang lahat ng mga kaaway at sa kasawakas ay uupo sa trono kung saan wala ng kaaway na maaaring mangahas na sumalakay pa. At ang mga taong nasa ilalim sa haring ito na siyang Diyos ay makakaasa o protektahan tayo ng aking hari. Ang aking hari, ang aking mabuti at mapagkawanggawa na Diyos at hari ay maghari sa kahariang ito ng may kapayapaan at tayo ay magiging maayos sa ilalom ng haring ito. Kaya sa wakas, nilipol ng hari ang lahat ng mga kaaway at sa wakas ay umupo sa trono upang maghari sa kaharian. Yan ay tinatawag na Shabbat. Naisip mo ba ang seguridad na maaring masiyahan ng mga tao sa ilalim ng haring iyon? At ngayon, mula ngayon, ang tanging bagay na maaari nating asahan ay ang paglawak ng kaharian. At iyan ang ginagawa ng Diyos noong sinasabi ng Diyos noong siya ay nagpapahinga. Dahil maaari siyang umupo sa trono at mayroon siyang haring rehente na ang pangalan ay Adan. Sabi niya, ikaw ang mamamahala. Ikaw ang maging manager. Ako ang magiging may-ari kung tutuusin. Ikaw ang namamahala sa lahat ng nilikha. Ikaw ang aking hari ng mga rehente. At ang gawain ni Adan ay sa Genesis, Kabanata 2, Talata 15, inilagay siya ng Diyos sa halamanan ng Eden upang linangin at pangalagaan ang halamanan. Ano ang ibig sabihin para magsaka? Isang magsasaka ba ang kaniyang deskripsyon ng trabaho? Pagsasaka? Yun na ba yun? Ang hardin ba ng Eden? Isang hardin na mga halaman sa rehiyon ng Mesopotamia. Yun ba ang nangyari noon? Ang wika sa hardin ng Eden ay ito ay isang templo. Ito ay isang templo. At ang dalawang salita, linangin at panatilihin, ang linangin ay masama. At upang mapanatili. Ang masamang ibig sabihin ay hindi lamang pagyamanin, kundi ito ay ginagamit ng higit pa upang mga hulugang maglingkod o sumamba. Abad. At ang panatilihin ay shamar. Ibig sabihin nito ay panatilihin, magmasid, at protektahan. Bantay. Nakikita natin ang dalawang salitang ito ng paulit-ulit. At kung minsan, magkasamang lumilitaw sa Levitiko at mga bilang nang imilarawan ng Diyos ang gawain ng mga saserdote at mga Levita sa tabernakulo. Kaya ito ang dalawang salitang ginamit upang ilarawan kung paano maglilingkod at sasamba ang mga pari at Levita sa Diyos sa templo at kung paano sila mag-ingat at magbabantay. Siguraduhing maayos ang lahat sa templo at tabernakulo.
Kaya ang gawain ni Adan ay isang gawain ng mga saserdote, ngunit kasabay nito, gawain ng isang haring rehente. Ang kaniyang gawain ay palawakin ang mga hangganan ng paghahari ng Diyos. Sa termino ngayon, ebanghelismo. Lumalawak tayo kapag tayo ay nangangaral, kapag ipinapaalam natin sa mas maraming tao ang tungkol sa Diyos, kung paano siya gumawa, at hinahayaan silang maranasan ang kabutihan ng Diyos. Itinutulak natin ang ating sarili, pasulong at pinalawakan ang mga hangganan ng kaharian ng Diyos. Kaya iyan ang Shabbat. Ang konsepto ng Shabbat ay, ang Shabbat ay isang proseso. Ang katapusan ng Shabbat ay Noe. Ang paghahari sa trabaho ay ang Shabbat ay proseso ayon sa pagkaunawang Hebreo. Siyempre, ito ay ang pagtatamasa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang panghuli, ang katapusan ng paghari ng Diyos, ang tunay na kapayapaan at walang hanggang kapahingahan ay inilalarawan sa salitang Noe. Balikan nato ng kabanata ng Deuteronomio. 12, talata 10. Kapag tumawid ka sa Jordan, ito ang Diyos na nakikipag-usap sa mga Israelita bago sila pumasok sa lupain ng Canaan. Pagkatawid ninyo ng Jordan at manirahan sa lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos upang manahin at bibigyan niya kayo ng kapahinahan mula sa inyong mga kaaway sa paligid upang kayo'y manirahan ng tiwasay. Dito, binibigyan ka niya ng pahinga. Hindi niya sinasabing, dahil nahirapan ka sa loob ng 40 taon na paglalakad sa ilang, bibigyan kita ng bakasyon pagpasok natin doon. Hindi naman. Ang pahinga ay hindi lang basta pahinga. Sabi niya, magkakaroon ka mga kaaway. Kailangan mong magtrabaho. Pero magkakaroon ka ng seguridad na yan. Kayo ang magiging bayan ko na mamumuhay sa ilalim ng aking paghahari. At iyan ang konsepto ni Noe. Pasensya na sa pag-aaksayan ng oras kay Noah. Naubusan na ba ako ng oras? Naubos ko na ba lahat ng oras to? Okay, nabuhay si Noe sa panahon ng napakasamang pamumuhay. Ang kasamaan ng mundo ay umaapaw at ang lupa ay umaapaw sa lahat ng uri ng kasalanan. Walay naiwang lugang na hindi nadungisan. Sa Genesis 6-5, ang ekspresyong ang kasamaan ng tao ay naging dakila sa lupa ay nagpapahiwatig na ang kasalanan ay tumagos sa bawat sulok ng puso ng tao, kaya't sumibol at umapaw ang kasamaan. Pinag-aralan natin ang tungkol sa mga taong tumatawag sa pangalan ng Panginoon sa Genesis Kabanata 5. Ngayon, ang kasamaang ito ay lumaganap mula sa pamilya ni Cain maging sa pamilyang ito. Makita natin mamaya. Sa madaling salita, ang kasalanan ay umaapaw din mula sa sanlibutan patungo sa simbahan. At hindi kayang kilalanin ng mga tao kung ano ang kasalanan at kung ano ang hindi kasalanan. Sa Genesis Kabanata 6, talata 11, sinasabi na ang lupa ay tiwali sa paningin sa Diyos at ang lupa ay napuno ng karahasan. At kaya nga sinabi ng Diyos, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating na sa harap ko. Tama ng Diyos? Handa na siyang magpadalang hatol. Sa mga panahong iyon, nakasumpong si Noe ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Dito, ang salitang natagpuan, madza sa Ebreyo, nangangahulugang tuklasin o matagpuan pagkatapos ng masusin paghahanap. Naghanap din siya, tulad ninyong lahat, ng biyaya ng Diyos. Malamang umiyak ng umiyak si Fabor dahil sa nakikita at nararanasan niya. Pero mula roon, hanapin mo ang Panginoon mong Diyos at masusumpangan mo siya kung hanapin mo siya ng buong puso at buong kaluluwa. Deuteronomio 4.29. At kay Noe na naghanap, natagpuan siya ng Diyos at sinabihan niya siyang gumawa ng arka.
Dahil nakasumpong si Noang biyaya sa paningin ng Diyos, itinuring siyang matuwid at inutusang magtayo ng arka. Si Noe ang nagtayo ng arka, eksakto ayon sa mga planong ibinigay sa kanya ng Diyos. Kung paanong ang harding ng Eden ay isang tekes o templo, tulad ng isang templo, ang arka ni Noe, ang paglalarawan ng tagubiling ibinigay ng Diyos ay parang isang templo. Na-share ko na yan kahapon, kaya hindi ko natatalakayin pa. Tumod sa pagtuo, gipasidan-an si Noe sa Diyos bahin sa mga butang nga wala pa makita. Sa pagtahod, naghimo siyag arka aron maluwas ang iyang pamilya na naghukom sa kalibutan. At naging tagapagmana ng katuwiran na ayon sa pananampalataya. Bilang paggalang, hinihanda niya ang arka. Lalaktawan na natulito. Gaano ba talaga katagal ni Noe ang arka? Kita mo, kailangan talaga natong basahin at unawawon ang Biblia. At maaring hindi ka sang-ayon, ayos lang kung hindi ka sang-ayon sa bahaging ito. Mulit ibabahagi ko sa iyo ang aking palagay at ang ipinangaral ng author ng seryeng The History of Redemption, si Reverend Abraham Park. At palaga, pinaniwalaan. At maging ang mga scholar ng Biblia ay nahahati ang pananaw dito. Pero hindi naman sa kung hindi ka naniniwala rito o kung naniniwala ka rito, isa kang erehe. Magkakaiba lang sila sa kanilang mga opinyon. At kaya ito ay isa. Pero naniniwala akong mas biblical ito kaysa sa konbensyonal na pagkaunawa kung ilang taon. Maaring may iniisip kang numero ngayon. Kaya isipin mo yan. Gaano katagal ito? Sa tingin ko, mayroon akong mga 5 minuto. Kaya kailangan yung pagganahin ng inyong mga utak para maintindihan ito, ha? Oo? Hoy, gaano katagal ang paggawa ng arko? Siya nga pala, hindi ganoon ang hitsura ng arko. Maling paghahanap lang sa Google dito. Gaano katagal? Isipin natin kung kailan dumating ang baha. Ito ay noong si Noe ay 600 taong gulang ayon sa Genesis Kabanata 7, mga talata 6 at 11. Si Noe ay 600 taong gulang nang dugamang ang baha sa lupa. Genesis 6:3, nagingon ang Ginoo, ang akong espiritu dili makigbisog sa tawo hangtod sa kahangturan, kay siya unod man. Apan, ang iyang mga adlaw mahimong usa duha wala ka tuig, og daghan ang nag-ingon nga usa duha wala ka tuig ang gigamin ni Noe sa pagtukod sa arka. Yan ang isa sa mga pangunahing na argumento kung gaano karaming taon ang ginugol ni Noe sa paggawa ng arka. Ngunit sa pagtingin sa konteksto ng kaniyang sinasabi, sa sinasabi ng Diyos, sinabi niya, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya rin ay laman. Gayunpaman, ang kaniyang mga araw ay magiging 120 taon. Hindi talaga iyon tumutukoy sa tagal ng paggawa ni Noe ng arka. Ipinapalagay nila na mula sa panahong ito, bibigyan ng Diyos ng 120 taon hangtod sa paghuhukom. Kaya nga nila sinasabi, sige, mula sa puntong iyon hanggang sa paghuhukom, si Noe ang nagtayo ng arka. Kaya malamang ay 120 taon iyon. Ngunit, tingnan natin ng mas maingat ang teksto ng Biblia. Si Noe ay may 3 anak na lalaki. Ikaw, pagkatapos magkaanak si Noe ng 3 anak, saka lamang siya tinagubilinan ng Diyos. Genesis, Kabanata 6, talata 10. Si Noe ay naging ama ng 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japhet. Versikulo 13. Nang magkagayoy, sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng laman ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay napuno ng karahasan dahil sa kanila. At narito, aking lilipulin sila kasama ng lupa. Gumawa ka para sa iyong 100 na yari sa kahoy na goper. Kaya pagkatapos lamang magkaroon ng 3 anak na lalaki si Noe, saka lamang siya inutusan ng Diyos na magtayo ng arka. Tama ba? Hindi mo kailanman sabihing tama, pero tama na. Kaya kung mabasa mo ang Hebreyong iyan, maintindihan mo.
Ang dahilan kung bakit ko ipinapakita sa iyo itong Hebreyo ay dahil sa bahaging ito, ang pula. Hindi ito malinaw na nakikita rito, ngunit ito ay Hebreo. Ang letrang tinatawag na WOW, wovav, at ang ibig sabihin nito ay at. O kaya naman kapag nagpatuloy ang VAVOW na ito ay tinatawag na magkakasunod na wow. Lahat ay nagsasabi, wow, eksakto, nagsasalita ka na ng Hebrew ha? Patuloy itong umulit ng paulit-ulit sa bawat pangungusap sa simula ng bawat pangungusap. Ito ay tinatawag na magkakasunod na wow. At may iba't ibang dahilan kung bakit nila ginagawa yun. Ngunit ito ay sunod-sunod na wow. Ibig sabihin ay nagsasalita ito tungkol sa isang pangyayari o insidente na naganap ayon sa pagkakasunod-sunod ng panahon. At sinasabi natin, sige, nangyari na ito. At pagkatapos, nangyari na ito. Pagkatapos, nangyari ito. Pagkatapos, nangyari ito. Iyon ngayon. Pagkatapos, at kaya ang mga bersikulo 10 hanggang 11, babasahin natin sa Ingles. Saan? Dito, Genesis, kabanata 6, 10 hangtod 10 og payka. Si Noe ay naging ama ng 3 anak na lalaki, sina Sem, Ham at Japet. Ngayon ay wow. Sa halip na at o pagkatapos, isinalin na ito ngayon. At ang lupa ay sumama sa panining ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. Talata 12, milalaktawan inito sa salin, ngunit sa Hebreo ay dapat sabihin, at tiningnan ng Diyos ang lupa, at narito, sumama na. Talata 13, pagkatapos ay sinabi ng Diyos kay Noe, versikulo 14, gumawa ka ng paraan para humanap ng kahoy, ng daong. Ganito mo ito gawin, at iba pa. Kaya Diyos, hindi ko alam kung bakit. Pasensya na sa pagkaantala. Kaya sa Genesis, kabanata 5, versikulo 32, si Noe ay 500 taong gulang at naging ama ni Sem, Ham at Japhet. Dito, hindi eksakto sa edad na 500 nang magkaroon siyang mga anak na lalaki, kundi pagkatapos. Nang siya'y umabot sa edad na 500, siya ang naging ama ng 3 anak na lalaki. Kaya ang edad ni Noe sa edad na 500, pagkatapos noon, nagkaroon siya ng 3 anak na lalaki. At duganting ang baha noong siya ay 600 taong gulang. Ito ang mga talaan ng mga lahi ni Sem. Si Sem ay 100 taong gulang at naging ama ni Abasad 2 taon pagkatapos ng baha. Kaya si Sem ay 100 taong gulang na, 2 taon pagkatapos ng baha. Kaya noong si Noe ay 602 taong gulang, si Sem ay 100 taong gulang na. Kaya ilang taon na si Noe nang ipanganak niya ang kanyang panganay na anak na si Sem. Siya ay 602 taong gulang nang si Sem ay 100 taong gulang. Ilang taon si Noe nung 0 pa si Sem? 502, tama ba? Kaya ang kapanganakan ni Sem ay noong si Noe ay 502 ang kapanganakan niya at ni Japhet. Sabihin natin ngayon ay gumagawa tayo ng tinatayang trabaho. Tama ba? Dahil at sinusubkang bigyan si Noe mas maraming oras para itayo ang arka. Sige, bakit? Kasi hindi na ito nabasa lahat doon. Pero sinabi ng Diyos noong inutusan niya si Noe na gumawa ng arka. Sinabi niya, ikaw at ang iyong asawa, ang iyong 3 anak na lalaki, at ang mga asawa ng iyong 3 anak ay papasok. Kaya masasabi natin na ang 3 anak na lalaki ay kasal na noong inutusan ng Diyos si Noe na gumawa ng arka. Dahil binanggit na ng Diyos ang 3 manugang na babae. Kaya kalkulahin natin ang pinakamaikling oras.
maaring magpakasal ang lahat ng 3 anak na lalaki. Kailan kaya sila maaring ikasal? Minimum na edad 15. Masyado bang maaga yun? Maaga pa, pero sabihin na nating ayos lang. Ipawalang bisa ang batas dito, baluktutin ang mga patakaran. Genesis, Kabanata 6, versikulo 18. Ngunit ako'y magtatatag ng tipan sa iyo, at ikaw ay papasok sa arka. Ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa. At kasama mo ang asawa ng anak mo, di ba? Kaya ang kasal ni Shem, ang minimum na edad, 15. Yan ay 5 gatos na 17 ayon sa edad ni Noe. Sabihin nating sina Ham at Japet ay nagpakasal din sa edad na 15. Ibig sabihin, 519 ang dahilan kung bakit na ipakasal ang 3 anak na lalaki. Kaya sabihin nating kakakasal lang nila at sinabi ng Diyos, ang iyong 3 anak na lalaki at ang iyong 3 manugam na babae at ang iyong asawa at pumasok ka sa arka. Ibinigay niya ang instruksyon. Gaano karaming oras ang ibinibigay nito? Sa mismong araw ding iyon. Sina Noe, Sem, Ham at Japet na mga anak ni Noe at asawa ni Noe at 3 asawa ng kaniyang mga anak na kasama nila ay pumasok sa arka. Panahon ng konstruksyon, pinakamataas. Ang ibinigay namin ay 81 taon. Kung siya at ang 3 anak na lalaki ay hindi ipinanganak na magkasunod, mas maikli sana ang oras ng construction na ito. Tama ba? Kaya hinuhulaan ng mga iskolar at ni Reverend Abram Park na nasa pagitan ng 70 hanggang 80 taon ang paggawa ng arko.